Walang chop suey kung walang carrots, broccoli, cauliflower, bell pepper, repolyo, at kung ano-ano pa. Pero paano kung ang mga gulay na ito hindi na sulit sa lahat ng sakripisyo at pagod ng mga magsasakang nagtatanim at nag-aani nito? Halos 80% ng upland vegetables na nakakarating ng Metro Manila nanggaling sa tinaguriang salad bowl ng Pilipinas, ang Benguet Province sa Cordillera. Ayo. Pero bumabaha ngayon ang repolyo sa mga sakahan ng Benguet. Hindi maibenta-benta, bagsak presyo. Dahil din may oversupply at mahal ang gasolina. Gusto ko sanang bilhin nyo ito para may magamit ako sa pasukan ng mga anak ko. Yung cabbage nyo, 2 to 3 pesos to 5 pesos na lang pala. Lugi. Kasi ngayon nagsabay-sabay ang marami. Oversupply. Tapos hindi may biyahe dahil sa gas. Kung walang kukuha, Tapon na lang. Maging patawa ulit. Dagdag pa sa ikinasasama ng loob ng mga magsasaka ng Benguet ang balak ng gobyerno na umangkat o mag-import ng libo-libong toneladang carrots. Sa La Trinidad sa Benguet, kung saan naroon ang malaking bagsakan ng mga gulay, ang mga tindero't magsasaka nagsindi ng kandila. Hindi para magtipid, kundi para magprotesta. Call on the President, no to vegetable importation, no to smuggling. Ang ilang grupo ng mga magsasaka lumuwas pa Maynila para raw marinig ang kanilang mga hinaing sa Senado. Pero dahil sa gulong nangyari doon, nitong nakaraang linggo, nakansela ang nakaschedule na Senate hearing para sa kanila. Hindi lang po ito issue ng mga magsasaka. Malapit sa bituka nating lahat dahil kapag ang mga magsasaka lalo pang maghirap at malugi, titigil sila sa pagtatanim. Bawat hapagkainan ng mga Pilipino nakasalalay rito. Oh my gulay! Hindi man natuloy ang Senate hearing tungkol sa isyong ito, dumiretso tayo sa Benguet kung saan mas malinaw na makikita ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Narito po tayo sa Barangay Kabayan sa Kabayan, Benguet, kung saan makikita ang napakalawak na mga taniman ng iba't ibang klase ng upland vegetables. Nababahala po yung mga magsasaka rito dahil sa napipintong at napabalitang balak ng gobyerno na mag-import ng toneladang carrots. So ang tanong, bakit kailangan pang mag-import? Meron naman dito sa Pilipinas. Mula sa farm, kailangan pa nilang linisin yung mga gulay. Ibabiyahe papunta sa mga bagsakan o diretso na sa buyers o sa palengke. Kada head ti wombok, manungay ti maikat. Manungay ti damage nga maikat. Inga nang maikat ni Jay mading bulong naman. Di sayang. O ti mabalin ta nagraten kami tapos na gas. Mga easily, mga 10% nga ta dyan nadadaal. So, lugi pa. Lugi na nga yung farmer dahil bagsak presyo, may dagdag lugi pa siya kasi ang laki nung damage. Kasano nga iti panagbiag dito lugar yun, ti baryo yun, no? Kastoy nga lugi ti presyo ti nateng. Talagang kakaasi kami kastoy ti nangina ti mausar kat into no panagka-harvest awan presyo na iso nga grabe. Nakilala ko rito ang magsasakang si Mona at ang kanyang mister na si Efren. PWD ka kano, anya ti problema? Naalis yung ito, kaya straight. Naalis yung nikap niya? Straight Oh. siyang maglakad. Taong 2012, inoperahan ang tuhod ni Efren.
dahil kapos ni hindi niya naipagpatuloy ang kanyang gamutan. Kaya ang kanyang tuhod na impeksyon. Kaya din nilagyan ng bakal. Lumabas kami sa ospital pero Hindi na naulit sa pagpuhospital. ngayon po medyo nahihirapan sa paglalakad po, sir. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagtatanim kasama si Mona. Yung repolyo, 2 months bago po anihin. Yung carrots, 3 to 4. yung patatas, Parehas din. o 3.5. naghahanda namin yung pambili ng gastusin ng mga bata sa Gagamitin sa. darating na pasukan. Ang problema, hindi nila maibenta-benta ang kanilang pinaghirapang itanim na repolyo dahil nga may oversupply. Mano ti presyo ti repolyo tata? 4 to 5, ma'am. Dapat kumama no. Mabalinji ako, medyo narigat, ma'am. Kasano anya ter aramidem tapno mabiyag kayo nga sang kapamilyaan. Kung hindi talagang mabibili, wala na. Ibabalik sa harden. Pinapatpat namin at ilalagay sa lupa yun para pampataba ng mga lupa. 40,000 yung capital. Pagkatapos yung nabenta namin 15K, 25K ang lugi. May mas kita sa carrot ngayon kasi may presyo. Hindi katulad sa repolyo. 0. Yun nga lang, may balak ngayon ang Department of Agriculture na mag-import ng 6,000 metric tons ng carrots. Nakakadismayang balita para sa mga magsasakang katulad ni Lope. Pag mag-i-import sila, ang mangyari sa tanim ng local farmers ay babagsak, maging basura. Imbas na maging ginto, wala na, maging basura na, wala tapon, wala na ang pakikinabangan. 4 na dekada nang ito ang kanyang ikinabubuhay. Nung natapos ka ng high school, noon na nag-umpisa na mag full-time na magsaka ako. Kahit gustuhin ko man na umalis, wala namang choice kasi hindi ko naman tinapos ang pag-aaral ko. Ang pagtatanim sa bundok, ayon kay Lope, isang napakalaking sugal. Uutang siya ng puhunan na libo-libong piso. Paghihirapan niya ang pagtatanim at pangangalaga sa mga gulay. Gayong ang kanyang kikitain, wala namang kasiguruhan. Kung minsan babalik, pero karamihang for survival ang nangyayari. Lalo pang nagpapahirap ngayon sa kanila ang tumataas na presyo ng gasolina, pati na ang toll fees para makarating ang gulay sa mga pamilihan. Alam po natin naman na yung toll fees po ay private na manage. Ang ginawa po nila ngayon with the energy crisis po is meron pong applications na ginawa ng food lane, kaya free po ang toll fees going to Manila. Nag-i-import ang pamahalan natin ng agricultural product. Bakit mag-i-import sila? Marami naman dito sa atin. Ang nakikita kong dahilan dahil sa pira. Kurap ang mga opisyalis natin na nagtatrabaho sa mataas na posisyon. Yung kukomisyonin nila ang importante, hindi yung ikauunlad ng Pilipinas ang naiisip nila. While ang pananaw ng ibang magsasaka sa lugar nila, marami silang carrots, but in other parts of the country, even Southern Luzon, in Visayas, wala namang production. The national perspective is short tayo ng carrots for May, June, and July. Kailangan talaga magkaroon tayo ng pag-uusap at maayos na planting calendar. Huwag sabay-sabay magtanim, huwag sabay-sabay mag-harvest, number 1. Number 2, meron tayong mga cold storage na matatapos this year dyan sa mga areas na yan. Kakarampot na nga ang kita, problema pa ni Lope ngayon kung paano magkokolehyo ang kanyang panganay na anak. Walang pang tuition kasi itong pananam namin na tiyamba na sa repolyo na mababa. Pangarap niyang maging seaman dito sa Baguio, sa Trinidad, walang course na seaman. Kailangan na pupunta sa Dagupan. Kung hindi siya mag-aaral, baka ang aabutan niya pagsasaka rin. Hello, sir, ma'am. Itong pananim pong repolyo ay hindi mabili kasi ang mahal ng krudo pag itatravel mo sa
palengke. Sobrang lugi kaya gusto ko sanang bilhin nyo ito para may magamit ako sa pasukan ng mga anak ko. Nire-rescue by ng Rural Rising Philippines ang mga ani ng mga magsasaka para maski papaano meron ang mga itong kikitain kesa iiwan na lang sa mga tabi ng kalsada. Kung ibabiyahe ang gulay sa mga pamilihan, lalo pang lalaki ang pagkalugi ng mga magsasaka. We buy the farmers at doble ng presyo ng farm gate, tapos dinadala namin sa Metro Manila para sa aming mga consumers, bibili nila ng kalahati ng presyo sa mga groceries at supermarkets. May pangailangan naman ang merkado, pero hindi lang nakakarating. So, nagmumukha siyang overproduction. Magkano yung naibenta ng Rural Rising na tanim nyo? Nag-times 3 yung 5 pesos, di ba 5 pesos? So 15. Kung dito 5 pesos, may pantawid ng buhay. Ang gastos ng mga bata sa eskwela. Makaka-enroll na yung mga anak nyo. Oo, pwede na. Isa pa sa mga tumutulong sa mga magsasaka ng Benguet, ang agricultural advocate at chef na si Waya Araos Wihangko. Taong 2023 nang itatag ni Chef Waya at ng farmer leader ng bayan ng Atok sa Benguet na si Shirley Biase ang Greens for Good. Ang ani ng mga magsasaka, idinidiretso nila sa mga institutional o malalaking buyer katulad ng mga hotel at restaurant. Tigilan na natin yung narrative na kawawa sila. Kasi pag tama yung environment, they can be creative, they can be capable, and they can actually manage their destiny. Ang goal nyo, yung inyong mga produkto, diretso sa malalaking buyer para mabawasan yung cost dahil natanggal din yung middleman, tama? Yes, ma'am. Nagbe-base talaga kami sa production cost plus labor cost ni farmer. So sa makatuwid po, yung presyo po namin ay presyong legal para sa farmer kung saan meron naman silang kita at meron din silang magiging ipon. We are against smuggling and at the same time, kahit yung legal importation. Kaso ngayon, mag-i-import daw ang gobyerno. Ayun na nga. Anong position nyo doon? One thing is clear, walang shortage ng carrots. Nagkaroon ng shortage sa Maynila ng carrots dahil sa distribution problems na hatid ng oil crisis. Kaya dumami kasi ayaw ibiyahe. State of emergency tayo ng oil crisis. Bakit hindi immobilize ang military para ibaba yung gulay? Umasa ang mga magsasaka na kung natuloy sana ang Senate hearing na nakaschedule noong May 12, maririnig ang kanilang tinig. Sinabi naman ni Sen Kiko na mag-meeting pa rin tayo para marinig ko pa rin kung ano yung mga concerns nyo. Pero sayang yung opportunity. Sayang kasi syempre, and there's a significant difference between a meeting and a Senate hearing, di ba? Pag Senate hearing yan, everything we say goes on public record, di ba? At mas mabilis aksyonan. Naiipit sila ng mga trader. Pupunta dito sa mga trader na kasabot ang ilang mga nasa gobyerno para maipasok yung imported sa murang halaga. Sa sagip-sakal law, pwedeng bumili ang gobyerno direkta sa ating farmers at fisher folk. Wala ng public bidding. Namimigay ang gulay sa mga marginal sector. Ngayon ang tanong, bakit yung ibang mga LGU kailangan pa ng public bidding? Hindi sinusunod itong batas. Ang kwento sa akin, kasi walang kickback pagka direkta kang bumili sa mga magsasaka. Marami sa atin hindi nare-realize na ganun ka far-reaching ang effect ng pag-aaway. Kung mag-away-away sila sa Senado, hindi naman sila lang yun, di ba? Ang epekto nun hanggang sa laylayan, hanggang sa magsasaka. May gusto ho ba kayong sabihin sa gobyerno? Iso nga ti, kaya't mi kumangay kat tumulong dangay nga agberok ti direct marketing. Kat di kumangay ti may isang makita ti gobyerno nga iya si dagdag kuma ti consumers dito yung market tapno maiwasan dijay middleman. Yung ayuda, iko-convert sana ng mga greenhouses para naman pagdating sa tag-ulan, at least may ma-harvest, maibenta yung mga farmers. Hindi lang mga politiko ang apektado sa gulo sa Senado. Nasagasaan pati ang interes at kabuhayan ng mga magsasaka, pati na ang pagkaing ihahain sa ating mga mesa at kumakalam na sikmura.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.